Mga kapatid, mga kababayan dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, no? And very specific dito tayo sa Kota Kinabalu. Mayroon naman akong balita para sa inyong lahat. Ha? Ngayon po, anong mga latest developments natin dyan po sa Pilipinas? Dito lang po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Sana mga kapatid ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, okay na okay ang araw ninyo po. No? Salamat patang kasi today or ngayon po is already afternoon po, no? So I would like to greet each and every one of you, mga kapatid ko dito sa Sabah. Salamat patang sa inyong lahat. And of course, mga overseas Filipino workers natin sa mga kababayan natin dyan po sa Pilipinas who is watching itong programa natin. Welcome na welcome kayo po. Nandito po ang latest developments natin tungkol o mga balita na I managed to get na dyan sa Pilipinas. Meron tayong dalawang balita or two stories that I want to share with you today. One is gusto ba ninyo malaman kung ano nang status ng presidente natin at saka ang vice president natin when it comes to performance rating nila po, no? Trust and performance rating ng presidente natin at saka ng vice president natin. Dahil marami na tayong mga investigasyon and left and right na po mga allegations na involved ito, and grabe ang sitwasyon sa Pilipinas, but there is only one thing po, no? Kailangan din malaman natin po kung paano na ang performance and trust rating sa atin sa Pilipinas. So, umpisa na tayo, no? So, ito na ang trust rating. Let me share with you ang balita dyan sa Pilipinas when we talk about trust rating ng presidente natin at saka ang vice president natin. Nandito po, fewer Filipinos trust Marcos, Duterte, SWS. Survey ito ng SWS, no? Nandito po ang detalles. Parang nakita natin po yung presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, his trust rating, both of them, Marcos and Duterte, both of them, the trust rating dive. Dive po. Dive. Bumaba ang trust rating nila. But, ano ba ang rating talaga ng presidente? Sino pa mas mataas when it comes to presidente and vice president? Based on the survey dito po, na report dyan po sa Pilipinas today, na whether we like it or not, despite all these things, what is happening, no? Kay Inday Sara Duterte, si Inday Sara Duterte pa rin, ang vice president pa rin, is on top of everybody when it comes to trust rating. Second kay President BBM. This is facts po, no? Wala na tayong magawa. Ito ang survey. Unless they manipulated itong survey. So, pasensya lang mga BBM followers, no? Kung medyo malungkot itong balita. But, relax lang din ang mga supporters ni Inday Sara Duterte po, no? Dahil mas mataas pa ang rating ni Inday Sara Duterte kay BBM, but it doesn't mean that you have to rejoice na talaga po. Huwag muna tayo mag-rejoice po. Dami pa tayong problema dyan sa Pilipinas, no? I-focus muna tayo dyan ang problema natin, yung corruption. Yung corruption po. No? Yung corruption. But anyway, nandito, I will give you itong mga detalles tungkol sa trust rating ng presidente natin. And of course, the trust rating of the Vice President. The trust rating of both President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President, Vice President Inday Sara Duterte fell amid the most controversial corruption scandal of the administration, according to a new survey from Social Welfare Station or SWS released today. Nag-release lang yan po, no? Bumaba ang trust rating ng presidente at saka ng vice president. The survey commissioned by Stratbase Consultancy and confirmed by SWS was concluded. Ginawa ito po
last September 24 to September 30. And they interviewed a total of 1,500 Filipino adults. A total of 300 people were interviewed in Metro Manila. Sa Metro Manila lang po, nag-interview sila 300 people. 600 in Balance Luzon, 300 in Visayas, and 300 in Mindanao. Okay? The survey has a sampling error margin of plus 3% for national percentage. Okay? Nandito na. In the SW survey, Marcos had a trust rating of 43%. 43% last month, September. Ito po, in other words, down from 48% last June. So, 43 and 48, mayroon silang he lost 5 points po, no? Compared to June, 48 siya, ngayon 43 na lang siya po, no? 43. Combined with those who do not trust him and those who are undecided, Marcos' net trust rating stands at plus 7. An 11-point decrease from 18 in June. Bumaba pa, no? Bumaba talaga si 11 points po sa trust rating ni BBM. So, relax lang kayo. Marcos' highest trust ratings remain in his bailiwick of Luzon. Ibig sabihin, mataas si Marcos dyan sa Luzon. He retained a plus 22 trust rating in Balance Luzon. Yet, this still represented a strong decline. The president used to enjoy high trust rating in Balance Luzon at plus 40. An 18-point drop from July to September. Noon, sa June po, ang trust rating niya nasa Luzon, Balance Luzon. Naabot po ng plus 40. But ngayon, bumaba talaga po, 18 points bumaba, drop from July to September. From July to September. Marcos' next highest trust rating is plus 11 in Metro Manila. This is also a significant drop from his net trust rating of plus 19 in June. Okay? Meanwhile, Marcos' net trust ratings in Visayas and Mindanao have fallen into negative territory. In September, the president scored negative 1 net trust in Visayas and negative 21 in Mindanao. For the vice president, si Inday Sara Duterte, she has a net rating of plus 25. Among those who still trust her, 53% who trust her, 28% who do not, and 18% who are undecided. So, yun po, klarong-klaro ha. 53% pa rin ang trust rating ni Inday Sara Duterte. Mindanao remains Duterte's stronghold. Interviewers from the region gave her a plus 75 net trust rating last September. However, this is a decline from her plus 86% trust rating in June. 86 siya last June, pero bumaba ito po sa plus 75 na lang po sa September. Duterte's second highest net trust rating is in the Visayas at plus 29 in September. But this is a 13-point decline from her plus 42 ratings in June. Bumaba din. The Vice President trust rating in Balance Luzon is her lowest at plus 4
followed by Metro Manila at +6. This latest round of trust survey comes amid the massive corruption scandal at the Department of Public Works and Highways. Billions of pesos are suspected to have been stolen in kickback schemes, wherein lawmakers allegedly inserted money into the national budget for a cut later on. The palace took note of the survey results but maintained that Marcos cared little about the numbers and would continue to work for the people. Less bothered na po. Ha? Walang pakialam si Marcos tungkol sa survey po, sa figure. Focus lang daw siya po sa trabaho niya ngayon. Di maganda yun. Maganda yun. Focus natin yun sa trabaho natin kasi marami tayong problema dyan sa Pilipinas. At the same time, hindi namang nagsalita si Inday Sara Duterte, pero nakikita natin po si Inday Sara Duterte, despite of her very hectic busy schedule, he is attending ang problema ng mga Pilipino sa earthquake ba o sa typhoon ba or other responsibilities mayroon siya bilang isang busy presidente. And ang ibang attention niya ngayon po, dyan po sa tatay niya who is detained or under detention siya po dyan sa The Hague, sa International Criminal Court. No? So, she's also doing her part. Nakikita natin po during Cebu earthquake, no? Sa typhoon din po, and dyan po sa Davao earthquake po, dire-diretso ang assistance or ayuda ni Inday Sara Duterte. In fact, bago magpunta pa ang presidente sa mga biktima ng earthquake sa Visayas sa Cebu at sa Davao, nauna na po si Vice President Inday Sara Duterte. We are not saying mas mahusay si Inday Sara Duterte kaysa BBM. What we are just saying is everybody can see that she's doing her job. She's doing her job properly. And of course, nakikita natin may mga ayuda din sa mga biktima. In other words, si BBM is also doing his job. So maganda yun po. Ang benefit yan po is mga Filipinos. Mga victims ng sabihin natin itong earthquake at saka typhoon natin po. Typhoon natin. So yun, maganda yun. That is maganda, good news para sa mga Filipinos. Habang we are awaiting ang mga actions taken from the BBM administration tungkol sa ito na po, grabe na po. Flood control projects, anomalous projects po, involving millions and trillions of money, taxpayers' money. Pera natin ito. Pera natin ito po. Kaya nga, we want to know kung what's the latest. Dahil dyan po because of this scandal, very big scandal po, no? For the past more than 1 month, people have been shouting, people going to street, demonstrating po. The recent biggest one, demonstration carried out in the Philippines was last September 21 during the 53rd anniversary of the declaration of martial law. And ngayon po, we just have kunti-kunti lang po ang mga demonstrations po, no? It's not a big one. And ito lang po, mga Filipinos are praying to the organizers po of these demonstrations to organize another big one po. And this time around, they're not only talking about the scandal, but they will also be shouting about the transparency, justice, accountability. No? And of course, nandyan na po to make sure that those who are involved in these unhealthy activities, plunder, greediness of money, no?
stolen from the taxpayers' money, from us, they will be put to jail. And we will recover whatever losses we encountered. Yun po ang sigaw ng mga Filipino. Sana lang po, sana lang po. Ha? Sana lang po. But anyway, okay, ang next topic natin ngayon is about Makibaka. What is Makibaka? Demonstration po. Makibaka. Makibaka. Yun po. Yeah? We have Makibaka during the People's Power 1. Makibaka Powers 2. I hope we are not going to reach to a point wherein Philippines will again experience Makibaka 3. Makibaka 3. But anyway, last September 21, that's the biggest. And according to organizers of this demonstrations po, especially during that September 21 po, who's the person? Si Mr. David Michael San Juan. He was interviewed by DJ Shasha dyan po sa programa ni Ted Filon this morning. And ito na po. It's better late than never. Habang mayroon pa panahon, po, let me share with you ang interview ni Mr. David Michael San Juan regarding itong issue, Makibaka, ibalik, ikulong ang mga korap dyan sa Pilipinas po. Alright, so, nandito po, hold on. This is the interview. Let's listen to the interview of Mr. David Michael San Juan, and he is announcing that this month, remember this month, for my brothers and sisters embracing the Roman Catholic faith, this month is the month of Rosary. Do not forget every day to pray our rosaries, rosary prayers. And while we are praying the rosary, please include sa prayers natin po ang asking our God, our Creator, to help solve the problems dyan po sa Pilipinas. Not only corruption, but also make sure that the Filipinos will always be safe and healthy po, and far away from any danger, like typhoons, like earthquake, and so forth and so on. Let us pray that the Philippines will have political, economic, and security stability para mabangon na po ang Pilipinas. Mabangon na ang Pilipinas. So nandito po, let me share with you the interview of DJ Shasha and Ted Filon kay Mr. David Michael San Juan, who is announcing that there will be a big one again this month po. This month. Not only this one, this week po, there will be another big rally. Expected to be a big rally. So let's listen. Let's listen to this video clip. Ano po ang ating kakausapin, ang organizer po ng Bahasa Luneta na nangyari nitong nakaraan September 21 po yan. Convener din po ng tama na grupo, Professor David Michael San Juan. Good morning po, Prof. Umaga po po, DJ Chacha at Sir Ted Filon at sa ating mga tagapakinig. Good morning po, Prof. After po nung successful po at napakalaking protesta na nangyari nga po dyan sa Luneta last September 21, may kilos protesta po kayo na gagawin. Dalawa po yan, tama po ba? October 17, it will be headed or led by the youth, and then meron din po tayo on October 21, farmers-led protest naman po ito. Can you tell us more about dito po sa mga mangyayaring kilos protesta? Yung sa October 17 po, kagaya ng inyong nabanggit, pinamumunuan ng mga kabataan at mga estudyante sa kahabaan ng Taft Avenue, Katipunan at U-Belt. At lahat ng mga estudyante pa na mapapasama natin mula sa iba't ibang probinsya, karating probinsya gaya ng Bulacan at Pampanga,
Ito ay para ipakita ang galit ng kabataan sa kinabukasan na ninanakaw ng mga korap na politiko kasi talagang ang magmamana naman ng Pilipinas eventually ang mga kabataan. Kaya yung korupsyon, sila rin ang pinaka-apektado. Alam natin lahat yan. Yung serbisyong panlipunan na nawawala, yung budget para sa edukasyon na kulang, apektadong ating mga kabataan. Kaya pangungunahan nila yung October 17 na kilos protesta para igiit yung panawagan na lahat ng sangkot dapat managot at ikulong ang lahat ng mga dapat ikulong na mandarambong. Yun namang sa October 21, ito ay pamumunuan ng mga magsasaka kasi ang Oktubre ay tinuturing din na peasant month o buwan ng mga magsasaka. At syempre ang bitbit na panawagan dyan, yung paring laban sa korupsyon. Kasi hindi na lang yung flood control projects, mga ghost flood control projects ang lumitaw. No? May mga investigasyon na rin ngayon o may mga lumilitaw na rin ngayon tungkol doon sa mga anomalya o korupsyon sa farm-to-market roads at sa iba pang mga related sa agrikultura. Kaya kitang-kita rin na pinaka-apektado rin sa korupsyon ang sektor ng magsasaka. Pero iba't ibang sektor din po yung lalahok sa October 21 dahil ito rin ang ika nga ay 1-month anniversary nung September 21 public gathering natin, yung Baha sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon noong September 21. Isang partikular na detalye ay yung sa October 17 po na pamumunuan ng mga estudyante, mga kabataan. Ito po ay may mga pagtitipon sa iba't ibang universidad. Tapos around 2:30 p.m. inaasahan na magko-converge lahat ng mga sasama doon sa marcha papuntang Mendiola. No? Ito ay para ibigyan diin no, na ang Malacanang ay kailangan managot din no, sa korupsyon. Bakit? Napakalaki po ng unprogrammed funds, napakalaki po ng confidential funds, intelligence funds ng 2026 national budget ng Office of the President. At kahit itong mga nakaraang taon na budget, alam naman natin no, na hindi makakapaghugas sa kamay ang palasyo dahil lahat ng appropriations, lahat ng proyekto, lahat ng budget nasa national budget ay dumadaan sa Office of the President, aprobado rin ng Office of the President. So walang nangyayari sa baba na hindi alam ng nasa taas. Kaya kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa sinasabi nila na pagtugis sa mga korap at pagresolba sa problema, kailangan magsimula rin sila na linisin ang national budget para sa 2026. Pero nakita naman natin kung paano ito niratsada ng mga kaalyado ng presidente sa Kongreso. Kaya sa October 17, all roads lead to Mendiola. Sa October 21 naman, all roads lead to Liwasang Bonifacio. Tuloy-tuloy yung pangalampag natin para sa ating mga panawagan kaugnay ng korupsyon, lalo na yung panawagan na lahat ng sangkot dapat managot. Okay, yan po. Narinig natin kay Mr. David Michael San Juan. Also, huwag natin kalimutan, no? Mga kababayan ko dito sa Sabah, dito sa Malaysia po, no? May panahon pa tayo. Today is Wednesday, October 15. And huwag natin kalimutan itong October 17. That will be on Friday. Friday yun po. Mayroon pa tayo Thursday and then Friday, no? So, may panahon pa tayo po to call. Tawag natin ang mga relatives natin, mga loved ones natin dyan po sa Pilipinas. Kung totoo talaga, they want changes, galit sila sa what is happening sa corruption dyan po sa Pilipinas. And if they are fit, then encourage them to participate dito po sa demonstration Makibaka po sa October 17 and 21. Itong 17 po, this will be participated by the youth, ang mga bata, kabataan po. Kailangan ng mga kabataan. This is where now you have mga Gen Z. This is where you have to come out. Because this is for your future. Kami po, mga magulang ninyo, kami po, we are just trying to do whatever we can do now, but we need your cooperation. Kayo po, you are the future leader of our country. The future leader of our country. Kailangan
kayo po will participate. And we were made to understand by Mr. David na mga estudyante from different government schools and private schools, universities, they will be participating and they will be proceeding to Mendiola. Mendiola po, dyan yun, papunta na yun sa Malacanang po. It is a peaceful rally. So yun mga fit na fit, kayang-kaya po, mga bata, mga youth natin, go and participate. We need warm bodies. We need warm bodies po. Warm bodies. Let us show to the government na pagod na tayo po. Pagod na tayo. Galit na tayo po. We are really angry and we are disappointed and we want true changes. Kailangan na kailangan po para sa futuro natin. Ng bayan natin, futuro ninyo. And October 21 is another rally dyan po sa Pilipinas, and this will be participated by the farmers. Dyan yan po sa Liwasang Bonifacio, dyan po ang venue ng rally, and this will be attended by the farmers po. Damay din ang mga farmers natin po. Damay din ang mga farmers natin. And of course, this is open to the public. Huwag natin kalimutan po. Mga Filipinos dito sa Sabah, sa Kota Kinabalu, sa Malaysia, kung may time kayo po, I am encouraging, in the spirit of patriotism, bilang isang Pilipino, po, let us play a role. We cannot be there physically supporting ang rally natin sa Pilipinas, but in prayers, we can do that. And the other thing is that technology is there. We can send messages or free calls man tayo sa phone. Just ask our loved ones, our relatives, our friends sa Pilipinas, pwede ba pupunta kayo sa rally sa 17 sa Friday? And huwag natin kalimutan ang rally sa October 21. And mayroon pa big one na naman. Big one na naman that will be on October 30. November 30 po. November 30. So, yun lang po ang hingi ko po sa mga followers ko dito sa TikTok, Dario Talk with Nico. Kung pwede lang, kung may time kayo, and if you agree na galit na kayo po and you love the Philippines, ang bayan natin po, why not pass a message to our loved ones and friends sa Pilipinas, ask them to participate sa demonstration. And at the same time, tayo po, let us include in our prayers, daily prayers po, for the safety of the Philippines and all the Filipinos. So ito lang ang mensahe ngayon po sa oras na ito po, and kayo nang bahala. Rating ni Inday Sara Duterte and BBM, okay pa rin, 53% pa rin si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, more than half of the population of the Filipinos pabor pa kay Duterte. Drop ang trust rating ni BBM, siguro dahil sa mga problema ngayon sa Pilipinas. Ang rating niya po is 43. So, let's see po what's next. So, in the meantime, hanggang dito na lang, and I would like to say, terima kasih sa inyong lahat, mga followers ko po dito sa TikTok, The Real Talk with Nico. Kung may mga balita pa tayo po, I will come in and immediately give you ang mga latest updates regarding ang sitwasyon sa bayan natin. Ito po si Nico Fabian, once again saying, thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo po palagi. Bye.